Saan man kayo sulok ng mundo, hello beautiful people, ang bati ko sa inyo. This is Gina, a day in my life. Happy Tuesday everyone, happy Wednesday morning ng Pilipinas. Time check ko dito, 7:01 PM. Ayan, nakaidlip ako ng more than 2 hours dahil kaninang umaga maaga tayo umalis. Meron tayong pinuntahan. Kaya nandito tayo ngayon sa kitchen dahil magluluto tayo ng aking uulamin. Samahan nyo ako dito sa kitchen ulit. So, ang lulutuin ko, magbe-bake tayo ng charan! Pumpano. Dinefrost ko na siya kagabi. At saka nalis na rin kasi bago ko nilalagay sa freezer, nililinisan ko na ang mga isda or karne para walang masyadong time. At least nahugasan na sila, ready na silang i-defrost at saka lutuin. Ko siya ng kamatis, luya at saka bawang. Lagyan natin ng konting asin. Lagyan din natin ng pepper. At saka, yung nilalagyan ko siya na sinigang powder. Pati yung isda natin. Nilalagyan ko siya ng sinigang powder. Ito yung loob. Sa kabila naman. Para yung lansa ng isda medyo mabawasan. Tapos, irab lang natin. Naghugas ako ng kamay. Ilalagay na natin yung kanyang laman sa loob. Lang natin. Puno tayo, food vlogger. Filingera ang peg. Okay na yan. Malinis yung ating kamay, so lagay na natin sa loob niya. Bake ko siya sa 375 for 45 minutes. Ayoko yung overcook kasi tumitigas yung laman ng isda. Hindi siya juicy. At saka ibabalot ko siya sa foil para hindi lumabas yung moisture niya. Ganon. Okay na ba? Ayun. Ready na siya. Palutin na natin. Pero maghugas muna ako ng kamay. Ready na yung oven dahil kanina ko pa siya inon para may time siyang mag-reheat. So, ibalot ko para ma-retain niya yung moisture habang binibake. Tapos, i-boil ko siya saglit after 45 minutes para maging brown-brown konti. Lagay ko lang siya sa pan. Ayan. Ready na. Ready ng isa lang. Naka-on na yung timer. Yan ang ating ganap for today's video. Ingat and God bless everyone. Bye, bye, bye.